Isang taon na mula nang inilunsad sa British Columbia ang Racism Incident Helpline. Paano nga ba ito nakakatulong sa mga residente? May report si Teresa Barrera. Whether you get one call or 5 calls or 800, it's still a call. It's still a cry for help. Unang anibersaryo ngayong taon ng Racist Incident Helpline ng gobyerno ng BC kung saan pwedeng tumawag ang mga residente ng probinsya nang walang bayad kapag nakararanas sila ng racism. I know na ang stereotype natin pagka-trauma medyo related sa crime or anything like that, pero it actually could be considered a traumatic experience pagka targeted racism. Sa loob ng isang taon, higit 800 phone calls ang natanggap ng helpline. Ang pinakamataas ng mga insidente ng racism para sa mga tumatawag, nangyayari raw sa kanilang lugar ng trabaho. So ang effects na pinaka-frequent is really anxiety. It could result to ayaw mo na pumasok sa work, so a lot of absenteeism sa work. Depression for sure, dahil maapekto talaga yung view mo of positivity sa workplace. Karamihan raw sa mga tumatawag mula Vancouver, Victoria at Surrey, BC. 5% naman ng mga tumawag sa Racist Incident Helpline, mga kabataan, edad 10 hanggang 19 na taong gulang. I think very commonly na nagsistart lang siya as humor or joke, right? Kasi especially mga bata, ang daming they find it funny. Ang daming mga comments na targeting specific races, and even though yung intention is to make someone laugh or just to joke about it, pag nagiging madalas na, so magiging frequent, persistent, tsaka may attached na emotion na, as in the desire to inflict harm, then that could be racism. Ang helpline ay bukas Lunes hanggang Biyernes at nag-ooperate ito sa iba't ibang wika kasama ang Tagalog. The best thing you can do is to just speak to someone first and feel validated, and hopefully yung makakausap mo ma-point ka sa direction of support and action. Ang mga nakararanas ng racism na gustong makatanggap ng suporta sa mental health, legal services, criminal justice o peer support, maaaring tumawag sa 1833 helpline. We have to really make space supportive for them, acknowledge what they've been through, and connect with them so that they can share a little bit more about what happened to them. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver.